Isang pinagpalang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Kumusta na po kayo? Saan man pong sulok po kayo ng mundo, hangad ko po na nawa po ang lahat po ay nasa maayos pong kalagayan po. Kagaya po ng palagi ko pong kinagawian sa umpisa po ng lahat ng aking kapahayagan, ay palagi ko pong sasabihin po sa inyo pong lahat na wala po akong ipinakikilala po na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa pong aba po na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng ating banal na libro, at ang lahat nga pong nilalaman nito ay nagmula po sa ating banal na Espiritu Santo, ang atin pong Diyos na kataas-taasang totoo. At dahil nga po sa hindi po maganda pong mga pangyayari po sa atin po, nung nakaraan pong linggo, gaya po nung mga trahedya po, sakuna na nangyayari po dito po sa atin sa bansang Pilipinas. Hindi lamang po sa bansang Pilipinas, kundi po sa buong sangkalupaan. Nung nakaraan pong linggo ay yung nga pong malungkot pong balita po, yung napakalakas pong lindol po sa Mindanao po. Ang atin pong banal na Espiritu Santo, ayon po sa Kanya, ay pag-usapan po natin. Dahil nga po alam ko, maging kayo po, ang bawat isa po sa atin ay may mga katanungan po na nananatili po sa atin pong mga puso at isipan po, kung bakit nga po ba pinagkailangan at kung bakit po ba talagang pinagdadaanan natin po ang ganito pong mga pangyayari po, ang ganito pong kalagayan. Parang wala nang katapusan, digmaan, gulo, gutom, kahirapan, mga sakuna, kalamidad, kaguluhan. Ayon po sa ating Diyos na kataas-taasan, ang lahat po ng pangyayari po sa ibaba na nagdudulot po ng pasakit at pagluha at paghihirap po sa Kanya pong mga nilikha, ay kailanman daw po hindi po siya ang lumikha o siya ang gumawa. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo,